Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong home service na electric fan. Actually ay dalawa itong aking home service at ako'y papunta ng Maasin ngayon pero dinaanan ko muna ito. Yan, dito tayo ngayon sa barangay Nahulid. Sakop ito ng Libagon. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan kaagad. Yan, kunin natin yung power cord. Ito ay Camel na 14 inches, 12 inches. Yan, saksak natin itong power cord dito sa aking extension. So pindutin lang natin yung number 1. Yan, hindi umiikot. Tignan lang natin kung may ugong. Wala din. Lagay natin sa number 2. Wala din. Number 3. So wala din. Ayaw talaga gumana. So ito ay ating baklasin. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, kung makikita nyo mga kabutingting ay napakalambot ikutin. Ayan, matagal huminto. At wala din itong alog. So hindi ko na ito mga kabutingting papatagalin or pahahabain pa. Gagamitan ko na ito ng aking technique na ipinagbabawal na technique. So tanggalin lang natin tong tornilyo sa likod. So tanggalin din natin itong knob kasi hindi siya masyadong kita. Washing machine din? Oo, sige. So yan, tanggalin lang natin itong knob. At mayroon pang washing machine. Ayan. Napakalinis mga kabutingting. Yan grabing dumi. So yan ay ating pagpagan. Pero kukuha muna ako ng gamit dahil hindi pa naman talaga ako nakapaglabas ng gamit. Ayan, pagpagan muna natin. Katagbo ka to sa buwan. Ito, basa po naman ito. Ayan. Sunod, babalatan lang natin ito. Yan, balatan muna natin ito. Mulakaw mo tay? Tuwad ko po na kay kunan tong buwan. Kudakan tong yung mga tato ng buwan. Ate so manihimbong ang agat niya. Jadi yang titiran Ha? Jadi titiran na may Testiran? tester. Wala nang tester tay. Tester pa. Diretsuhan na. Yan, itong kulay puti ang puputulin natin dahil ang brand nito ay Camel. Yan, kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan ay siguraduhin nyo lang na good yung kanyang bushing at good din yung kanyang shafting, kung sa baga malambot yung kanyang ilisi pag ikutin at saka walang uga pagka gagayahin nyo ito. Hirap ayaw maputol. Ayan, putol na siguro ito. Putol na nga. So ayan, kulay puti. Para yatang lumalabo yung aking kamera. Yan, linisan muna natin yung kamera at para yatang malabo. Ayan, parang luminaw na. So balatan lang natin itong pinutol kong kulay puti. Tapos dudugtungan natin ng wire yan. Kahit anong kulay ng wire ay pwede. Yan. Dugtungan lang natin. Tapos hindi ako gagamit dito ng electrical tape, gagamit lang ako ng spaghetti. Yan.
Mas maganda ito kaysa sa electrical tape dahil ang electrical tape kasi habang tumatagal ay bumubuka. Pero hindi naman lahat ng electrical tape bumubuka, pero yun yung aking nakikita or napapansin, habang tumatagal bumubuka. So ilagyan natin ng cable tie. Yan, tapos putulin natin itong cable tie. Yan, tapos suot natin itong wire dito. Yan, tapos dito tayo sa kulay pula magbalat. Yan, balatan lang natin. Ayan. Tapos ito balatan din natin. Tapos saksak ko dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na. Lagay ko lang sa number 1. Kiss-kiss ko lang ito, itong aking dinugtong doon sa kulay puti, dito sa aking binalatan na kulay pula. Yan, parang wala mga kabuting-ting ah. Baka may putol ito. May kuryente naman. Walang ugong, kahit ugong wala. So ito ay ating try muna natin check yung motor kung bakit wala. Ayan, balatan natin yung kulay puti. Kulay puti. Balatan natin yung kulay pula. Para ma-check natin yung motor kung good pa ba ito. Ayan. Kuha lang ako ng tester. Yan, ito ay ating itutumba mga kabuting-ting. Dito natin sa baba ito titirahin or iti-tester. Kasi mahirap, hindi nyo makikita yung tester dahil nakatayo yung electric fan. So yan. So ito yung ating tester. On lang natin ito sa ano na ito. Nakasilik na ito sa oil. Ayan, kitang-kita. So tester lang natin itong linya ng motor. Ako, may problema ang motor mga kabuting-ting. Wala tayong nakuhang continuity. Ayan So dahil wala itong continuity na wala tayong nare-reading dito sa capacitor, so ibig sabihin motor ang problema nito. So ito ay ating babaklasin. Try natin kung ito ay magagawa pa. Tingin ko nito ay may patid. So baklasin ko muna ito at hindi ko na ipakita. So yan, bali natanggal ko na lahat ng tornilyo. Sa mga nagsisimula pa lang, kailangan nyo lang luwagan itong tornilyo sa leeg. Tapos tatanggalin yung 4 na tornilyo, ganon din yung tornilyo sa swing arm. So para mabaklas nyo lahat. So gamit tayo ng flat screw, sungkitin natin. Ayan. Tapos dahan-dahanin lang natin ito. Baka madagdagan ito ng putol dahil sigurado ako na mayroon itong putol kaya ayaw niyang umandar dahil wala tayong nare-reading din sa dalawang linya sa capacitor. Kaya sigurado mayroon itong patid or pwede ring sunog. Para makasigurado kayo na bago kayo mag-bypass, pwede nyong itester muna yung capacitor. Ako kasi dumiretso na ako sa dumiretso na ako dito sa pag-bypass. So ito ay ating titignan kung mayroon ngang patid ito mga kabuting-ting. Ayan Ayan, ewan ko lang kung kita andito sa aking daliri, itong daliri na ito. At tignan natin kung saan ito nakakabit. Tapos check rin natin yung fuse. Baka may fuse pa ito. Kung mayroon pa itong fuse, ay hindi ko muna ito irerekta. Pero mas maganda rin irerekta para isang gawa lang ba. So tester man natin yung thermal fuse. Yan, kung hindi nyo man ito maririnig nyo sigurong, kung hindi nyo man makikita na may reading, maririnig nyo na magbabasir yan. Gulo mo magpaliwanag tinga. Utal-utal Yan, pasok natin ito dito yung ating test probe. Tapos dito rin sa kabila, ito yung thermal fuse. Ayan, wala. Ayan wala tayong nare-reading. At the same time ay hindi rin nagbasir. Ayun, mayroon pala. Mayroon pa itong fuse mga kabuting-ting. Kagwang na. So madali lang yan kahit ayan ay binaypass natin. So yung common pala nito ang
ang naputol. Ito yung ito yung may spaghetti na maliit or manipis. So madali lang yan. Yan lang ating idugtong. Kahit wag na natin ay lagyan natin ng spaghetti, pero iiksian natin. Pero hindi ko na siguro to ibabalik yung thermal fuse. Bagay, ibabalik na lang natin para hindi pa ito rekta. So ipapasok ko lang tong spaghetti, pero binawasan ko ito. Kaya pumasok ka. Ayan. Tapos kikiskisin lang natin yung magkabilang itong naputol, magkabilang dulo. Yan. Okay na yan. Tapos dito rin. Siguro hindi ko pa ito idirekta mga kabutingting. Ibabalik ko yung thermal fuse niya. Madali lang naman yan. Ayan. Tapos dugtong lang natin or ipupulupot dahil hindi naman siya maiksi, kaya madali lang to ipupulupot. Buti hindi sunog. Kala ko sunog. Basta wala kayong maririnig dito sa kulay pula tsaka dito sa kulay black. Yan ay linya sa capacitor. Siguradong may putol yan. So kuha lang ako ng soldering lead. So ayan, bali ito ating isolda lang yung dinugtong natin. Ayan. So ilagay lang natin yung spaghetti sa gitna dito sa ating dinugtungan. Ayan. So dahil ito ay nirekta ko na, so ang gagawin ko lang nito, yan, tatanggalin ko lang itong balot na ito. Gamit tayo ng lungnos para hindi pa ito magiging rekta. Balik ko na muna yung kapasitor, yung fuse nya. Hindi ko na ito irekta. Yan, putulin lang natin itong wire na kulay puti. Sa baga nawaw mali ako nito mga kabutingting, akala ko thermal fuse lang ang problema, yung pala putol. So putulan din natin ito dahil mahaba. Tapos balatan natin, tapos pulupot natin dito sa terminal ng fuse. Ayan, tapos sinangin lang natin yan. So hindi pa ito rekta mga kabutingting ha, dahil binalik ko yung ano nya, binalik ko yung thermal fuse para yatang nagtatain na itong aking hindi pa siya masyadong mainit ayun, pwede na yan. Tapos babalutin lang natin sa spaghetti yan. So ito yung spaghetti yan, babalutin lang natin. Ayan, tapos tali na natin ito, pero mas maganda kung lalagyan natin ng sapin, spaghetti rin. So, kuha muna ako. So ayan, ito yung spaghetti na isasapin natin. Ayan, ito pamamaraan ko lang itong ganito mga kabutingting. Pwede nyo namang hindi ito lagyan. Bakit kaya naputol itong hibla na ito na yung dinugtong natin? Hindi naman siya nahihila-hila dahil may nakatornilyo yung wire. Siguro ay sumabit ito sa cooling pan spacer. Dito titignan nyo kung saan nyo isusuot ito, dahil kung suot kayo ng suot baka may mapatid kayo ng hibla, lalong hindi na rin gagana yan. So lagyan lang natin ito ng cable tie. Kahit dalawang cable tie lang mga kabutingting ay pwede na. Ayusin lang natin itong ating dinugtong. Ayan. Sa totoo lang mga kabutingting, kung sa paggawaan to dinala, sure ball, palit na rewind ito mga kabutingting pagka ganito, dahil hindi naman siya naninira. Ito yung aking napupuna pagka walang power, pagka sa paggawaan ka, sure ball, palit na yan. Kasi mas mabilis nga naman ang gawa doon at saka kikita pa. So yan. Tapos pagpagano na natin ito. Tapos lalagyan natin ng langis yung foam nya. Good ang bushing nito mga kabutingting. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong good. Maglangis muna tayo. Yan. Tapos balik na natin ito. Ako. Ayan.
So, kaya nasabi ko siya na good yung bushing dahil kung makikita nyo yung shafting ay napakakinis. Tapos wala pang groove. Siguro tumama yung isang hibla dito sa cooling pan. Kaya ayun, naputol. Kaya huminto na lang siya bigla. Ito salot din itong cooling pan na ito. Dito rin sa kabila ay napakaganda naman. Ayan oh, napakakinis. Ayan, napakakinis ng shafting niya. So, ibig sabihin pagka ganyan, good pa bushing yan. Tapos ito ating lalangisan dito para mabasa yung foam. Punti na lang itong aking langis. Siguro ay doon ako bibili sa maasin. So bago natin ito assemble, yan ito ay ating ititester kung mayroon na ba tayong makuhang continuity o kung mayroon na tayong marireading. So nakapindot na dito sa number 1. So dapat mayroon itong wala. Kaso bakit wala? Yan o, wala. Nakapindot na dito sa number 1. Tagwang na. Number 2. Number 3. Wala pa rin. Tingnan natin yung tester natin. Good naman. Hindi kaya mayroon na naman akong naputol. Tagwang na. Tingnan natin ito. Tingnan natin itong dalawang tingnan natin itong dalawang linya sa kapasitor. Kung bakit. Ayan, mayroon na. Pero wala pa rin tayong nare-reading. Bakit kaya? Mayroon na 914 ohms. Pero wala pa tayong nare-reading pag dito sa power cord. Kagbuwang na. So, assemble muna natin. Hindi kaya bumigay yung fuse nya. Pero check na rin natin mamaya yung yung power cord. So, ito yung ating tawag niyan. Assemble muna. So, lagyan ko muna ito ng tornilyo dahil okay naman na ang motor. So, hindi ko na ipapakita yung pagtornilyo dito. So yan, nalagyan ko na siya ng tornilyo. Halimbawa lang mga kabuting-ting, pag nagkabit kayo na, pag nalagyan nyo na ng tornilyo at ito'y maganit, ito naman hindi maganit. Halimbawa lang, pukpukin nyo lang dito, para maalayan yung kanyang shafting. Yan o, napakalambot lalo. Lagyan natin ng langis. Tapos gaganito lang natin. O yan. Pero ang problema, bakit wala tayong nare-reading? Try daw natin itong saksak, baka mamaya umandar. Wala talaga, ayaw. Naka number 3 na, pero dapat ito mayroon tong power, tingin ko okay itong power cord dahil nung kiniskis ko kanina dito yung nag-bypass ako, nung nag-bypass ako ay mayroon siyang kuryente. Baka bumigay naman din yung thermal fuse dito sa pagtali kung kagwang. Meron din ganyan kasi mga kabuting-ting pero mas maganda check na rin natin itong kanyang power cord. Pero sabi ko nga meron. So yan, tanggalin ko muna ito. Check natin yung power cord. Pero kanina nga sabi ko mayroon naman siyang kuryente. So tanggalin ko muna ito at hindi ko na ipapakita yung mga tornilyo sa pagtanggal nito. 4 lang naman yan. So yan, bali nabuksan ko na mga kabuting-ting. So ngayon ay titester natin ito. Ano lang natin yung ayusin lang natin itong ating tester. Namatay pa. Yan, on lang natin tapos select na ito, patay. Namamatay. Yan o. Battery na naman ito. Mukhang tumama yata si kaibigan Diyos nawala ng battery ito. Kagbuwang na. Namatay pa. So, takpan ko ulit ito. Tingin ko hindi naman problema yung nito, power cord. Doon tayo diretso dahil sabi ko nga kanina mayroon naman itong kuryente nung kiniskis ko doon, yung nag-bypass ako. So, takpan ko lang ito ulit. Kagbuwang talaga. Ayan, naibalik ko na yung takip niya. Pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Pinahirapan pa ako dito sa isang ito niluluko tayo nito mga kabuting-ting Ayan, tanggalin lang natin ito. Ayan, tapos puputulin lang natin itong kulay. Ayan, putulin na natin yan dito. So wala nang kuryente yan kahit wag mo na lagyan ng electrical tape yan. So magdugtong tayo ulit. Ayan. Tapos namatay pa yung ating tester. Buwang na. Battery na naman yun mga kabuting-ting. Tapos talian natin ng cable tayan. Ayan. Tapos tornilyo lang natin ito. Ito yung sinabi ko sa inyo, dapat bakit kaya naputol yung isang hibla na naka tornilyo naman yung wire niya dito. So dapat pag nagsiswing hindi siya nahihila. Tingin ko ay tinamaan doon sa cooling pan spacer. Yun yata tawag doon. Kaya hindi naman ako nag-aral nito kaya hindi ko lahat alam mo yung pangalan nito.
So ito yung ating balatan. Yan. Tapos kikis-kis lang natin ito dito sa kulay pula. Yan, dito sa linyang pula, itong kulay asol. Saksak ko dito yung power cord. Yan. Lagay ko lang dito sa number 1. Ayan, naka number 1. So tignan nyo na lang ito kung ito ba iikot. Ayan, umikot na. Bumigay nga yung thermal fuse nya, mga kabuting-ting. Ayan o, tingnan nyo ha. Ito umikot na. Tingin ko may problema na rin yung capacitor nito, mabagal. Check na rin natin yung capacitor. So natuluyan yung thermal fuse. Check na rin natin ito. Mahaba naman ito. Ayan, check natin. Tingin ko ito ay 1.7 microfarad. Check natin. Ayan, select natin ito sa ngayon, gumana na naman. Tagbuwang itong tester na ito Kanina ayaw gumana, ngayon naman gumana na. Bakit kaya? Ayan 0.7 na lang. So sira na rin itong capacitor. So ito dahil 1.7 yung nakalagay dito, pero maliit naman yung motor nito, kakapasitoran ko lang ito ng 1.5 dahil wala naman akong 1.7, pero mayroon akong 2 UF, pero okay pa rin ito kahit 1.5 microfarad lang dahil nasubukan ko na ito. So ito idudugtungan ko lang at i-assemble ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo yung pagdugtong nito. So stipot lang muna kayo dyan para hindi na humaba yung video natin. Basta ang problema nito ay yung isang hibla lang naputol, tapos bumigay na rin yung kanyang thermal fuse. So yun lang yung problema nito. So stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali na-symbol ko na yung dito mga kabuting-ting, pero yung likod hindi ko pa tinignan dahil gusto ko pang ipapakita sa inyo. Ayan ayan ang nilagay ko talaga, yan ay 1.5 microfarad at bago talaga yan. Andiyan naman yung may-ari, yan nakatingin. So try natin. At kung kapasitoran ko kasi ito ng 2 UF masyadong mataas. Kaya 1.5 lang yung aking inilagay. Masyadong mataas dahil yung makikita nyo yung LC niya ay maliit lang naman. Ayan ay gumagana na at mabilis yan dahil ayan ay naka number 1 pa. Tanungin lang natin yung may-ari. Mabilis tayo yan, number 1 yan tayo. Mabilis. So ayan pala din niya yung aking bag mga kabuting-ting. Pwede diretso ng maasin pagkatapos nito. So lagay natin sa number 2. Ayan. Number 3. Ayan, lalong bumilis. So okay na tayo. Mayroon pa daw siyang isa mga kabuting-ting. Yun namang isa daw ay mabagal. So ipapayos mo yun tayo? Okay, payo ni mo? Sige. So ito itakpan ko muna. Continue ko ito doon sa isa pang electric pan ni tatay. So stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita yung pagtakip. So yan, bali ito na yung sinasabi nilang mabagal pa mga kabuting-ting. Ito ay stand pan. Ang brand nito ay Hanabishi. Ayan Hanabishi. So at ayaw din ito mag-swing mga kabuting-ting. Ayan hindi nito nag-swing. So try muna natin. Yan, saksak natin yung power cord. Tapos pindutin natin sa low, medium, high. Pabaliktad ito. So ito yung low. Ayan, ayaw gumana. Lagyan natin sa medium. Ayaw talaga. Lagyan natin sa high. Ayan, ayan, umaandar pero mabagal. Sa 1, 2, ayaw niyang umikot, sa number 3 lang. So ito yung ating tanggalin yung power cord, tapos ito ikutin lang natin. Yan, napakalambot naman. Ayan ayan napakalambot, ikutin. So pupiling ang problema nito ay capacitor, tsaka ayaw din itong mag-swing. So tingnan natin. So bababa ko lang ito at tatanggalin ko muna yung LC tsaka screen. Baka mamaya ay madisgrasya yung LC, madaling mabasag yan. So stipot muna kayo dyan. So ayan, nababa na. So ito yung ating hugutin lang. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo. First time ko naka-encounter ng ganitong brand na Hanabishi na yung kanyang stand ay ganito. Ito tumataas pa ito mga kabuting-ting. So ito yung ating pagpagan muna dahil madumi. At ginawa na rin ito mga kabuting-ting. At pinutol yung kanyang dito. Testin natin ito. Bakit walang 1, 2, 3? Number 3 lang. Pero mamaya na paandarin muna natin or tatanggalin muna natin itong kapasitor na ikinabit. Ayan. Sikanahan lang ito mga yata mga kabuting-ting itong kapasitor na ito kung hindi ako nagkakamali. So putulin lang natin ito. So kapasitoran ko lang ito ng 1.5 microfarad.
ito kahit hindi ko na ito tetesterin dahil kung nakita nyo naman kanina sa number 3 ay napakabagal ang ikot. So kuha lang ako ng kapasitor. So yan, ito yung aking kapasitor. Malabo na naman yung aking ayaw mag-focus. Ayan na, ito ay 1.5 microfarad mga kabuting-ting. Malabo na naman yung aking kamera, ang kagbuwang ayaw mag-focus. Linisan ko muna yung kamera. Ayan, malinis na. Pero parang ganun pa rin kagbuwang na. Basta ito ay 1.5 microfarad mga kabuting-ting. So ito ay ating palitan ng kapasitor. Yan, babalatan lang natin ito. Itong wire. Yan. Ayan. Tapos tanggalin lang natin ito. Ewan ko kung bakit binulbuhol nila ito. Pwede namang ibalot lang diretso. Doon sa binibilhan ko. Sa Edix Electronics. Ayan. Tapos hindi ako gagamit ulit ng electrical tape. Gagamit lang ako ng spaghetti. Or tube lang ito, hindi spaghetti. Pulupot ko lang ito. Dito kahit magkabaliktaran ay walang problema basta sa kapasitor. Ang electrical tape kasi bumubuka talaga yan sa katagalan. Katulad nito ayan bumuka na. Yeah, mas maganda pa rin kung tube lang ilalagay. Safety pa at hindi hindi pangit tignan. So tanggalin muna natin ito para makabit natin yung swing arm dahil yung kaya ayaw to mag-swing dahil natanggal yung tornilyo dito. Pagano natin. Yan. Tanggalin natin itong tornilyo na ito. Yan, tapos kabit natin ito dito. Kuha tayong tornilyo. Ayan. Meron na ako nakahandang tornilyo dito dahil nakita ko na ito na tanggal ang tornilyo lang kaya ayaw niya mag-swing. Ayan. Tornilyo lang natin. Ayan. Okay na yan. Sunod, salpak natin ito. Yan ang pangit pagka ganito mga kabuting-ting dito ka magputol. Nako. Ang pangit tignan kaya hindi ako mahilig sa ganyang diskarte yung puputulin diyan. Bagay kanya-kanya namang paraan yung gagawa. Kaya hindi rin natin masisisi sila. Yun yung gusto nila, yun yung paraan nila. So ito ay ating tornilyo lang, yung swing arm. Swing arm. Bubulol pa. So ayan. So saksak ko dito yung power cord. Tapos steady muna natin. Ayan. Yan, tingnan nyo, iikot na yan. Ayan Nako. Tingin ko may problema na motor nito mga kabuting-ting dahil bago na yung aking ipinalit na kapasitor, mabagal pa rin. Ayan napakabagal. Check muna natin yung bushing nito. Napakalambot naman ito. Ayan, wala itong alog. Tapos napakalambot. Ikutin. Lagay ko dito sa low. Ayan, nakalow na yan. Baka hindi pa rin ito iikot kahit walang ilis Ayan Bakit kaya? Ayaw umandar yung number 1. Yung number 3, umaandar pero napakabagal pa rin. Tester muna natin itong kapasitor nila. Para malalaman natin kung good ito, ibig sabihin may problema yung motor nito. Nawawmali na naman ako dito mga kabuting-ting So on lang natin. Good naman ito pero bakit kanina ay namamatay? Yan, nakasit yan sa capacitance. Yan, tingnan natin. Ito ay 1.5 microfarad. 1.1. Medyo mahina na nga. Pero dapat iikot pa rin yung kaya hindi umiikot yung number 1 dahil tingin ko baka yung dugtungan dito. Pero itong aking kapasitor na ikinabit dito, tanggalin natin dahil bago talaga ito. Imposible namang ito ay sira. Tester natin. Papakita ko sa inyo na ito ay 1.5 microfarad. So ayaw mag-focus yung aking cellphone ng kagbuwang. Yan basta 1.5 microfarad ito. Yan So tingnan natin. Makikita nyo naman yan dyan. Dahil bago ito, mahigit sa 1.5 ito. Yan, tingnan natin. Yan 1.6. Ibig sabihin, may problema na ang motor nito. Kahit naka number 3 lang yan. Ang gumagana. So hindi ko na ayusin itong kanyang yung 1 at saka 2 dito rin may problema dahil
may problema ito dito sa 1 at saka 2 ayaw gumana dahil dito sa dugtungan. Pero hindi ko na to aayusin or idudugtong dahil may problema na yung motor, dahil kahit pa hindi nakadugtong yung 1 at saka 2 or kahit napatid pa yan, dapat mabilis pa rin ito sa number 3. So ayan, bali hindi ko na to aayusin. So continue tayo doon sa pinakamotor, motor doon sa isa pa nilang ipapagawa na washing machine. So stay put lang muna kayo dyan. So ayan, bali update ko lang kayo dito sa aking ginagawa mga kabutingting. Bali dito ay hindi ko na pinakita yung paggawa nito. Ang problema nito ay thermal fuse lang. Okay naman yung kanyang bushing, shafting. Tapos okay din yung kanyang capacitor. So ang problema nito ay ano lang, thermal fuse at saka ito. Yan, nabasag. So yung gearbox doon ay pinatanggal ni tatay at pinalipat dito at hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa. Dahil at ito pa, nagbago din yung kanilang isip. Yung washing machine ay hindi daw muna ipagawa dahil wala daw yung partner ni tatay. Hindi siya makapag-desisyon kung ipaparepair niya ba or hindi. So ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. So kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share, at higit sa lahat kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.